The chair would like to recognize Congressman Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. So just a point of inquiry, Mr. Chair, kasi narinig ko kaninang umaga that this would be the last committee hearing for this topic, no, yung tungkol sa confidential funds. So ang ibig ba sabihin, Mr. Chair, we are going to we are going to have a committee report na, Mr. Chair, after this. This will be the wrap-up committee hearing insofar as confidential fund, pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing. Kumbaga, year-ender lang. Sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari na itong pong nakaraang 7 hearing. Yeah. Thank you, Mr. Chair, for that clarification. Narinig ko rin po yung mga manifestation, questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. At nagpapasalamat ako, no, sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Siguro ang tanong ko lang, Mr. Chair, kasi dahil kumbaga, nandoon na tayo sa pinakadulo. At lumalabas dito na parang natapos kay Fajarda at kay Acosta, Mr. Fajarda Mr. Fajarda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang sila, no, natapos na sa kanila yung pondo, pero yung cheque, sila yung nakapirma, sila yung tumanggap, no? Pero ang nangyayari, Mr. Chair, kung titignan natin ang mga pangyayari, mukhang hanggang doon na lang yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan? Kasi parang, feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal. Si Mr. Fajarda at si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair. Wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque, sila yung nagpapalit, pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no, yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo. Bakit nagkaroon ng mga ganitong mga gawa-gawang pangalan o recipient ng mga rewards, ng mga supplies. Meron pa nga, Mr. Chair, no, doon sa ating doon sa ating mga ebidensya. Kung alias yon, RS, 2 RS sa isang araw, reward, isang 20,000, isang 50,000. So paano nangyayari yon? Ano bang impormasyon na ibinigay nung the same RS siya na parehas lang siya ng pangalan, na magkaiba ng amount, no, at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni Fajarda, Mr. Fajarda, at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential fund. So, ano po ba ang dito arrangement? Sila na ba ang sila na ba ang mag-iimbestiga, yung mga AFP? May time frame ba? At paano tayo makakasiguro, Mr. Chair, na magiging fair and with justice yung Remember, Mr. Chair, 612.5 million.
ang involved na pera dito. Kasi utos ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer, ginawa naman ng ating mga SDO, ng DepEd at saka ng OVP. Pero ano na yung kailangan makita natin dito, yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund na the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang lahat ng sisi ay mapunta dun sa SDO. Na tingin natin, wala talaga silang kumbaga, sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito, sa tingin natin, ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan, Mr. Chair. Maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente at sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala, na yun na po yung, at yun din po yung mga suggestion ng ating mga miyembro na doon po doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Ginagalang ko, Mr. Chair, I respect po yung decision ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po yung nagsiwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So, hindi po ako kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP. Dahil alam naman natin, wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon. Dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. 'Di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni Congressman Luistro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante, sa education, at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, yung po bang investigation ng AFP, hindi na tayo involved doon? At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang ang pwede po natin na gawin. We can recommend the filing of cases to erring officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman. Ito po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis. At sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po, meron po silang JAGO, kung tawagin po yan, or yung court martial, kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair? Thank you, Mr. Chair. Okay.
With the indulgence I- of I yield to Congresswoman Congress. Castro.